Hello Cancer, this will be your reading for the next 7 days, December 1 to 7. But this is also a timeless reading kahit kailan mo naman ito mapanood, Cancer, as long as nakaka-resonate ka, as long as natagpuan ka nitong reading na to. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, and Cross Watchers, thank you all so much for your support sa patuloy na pagsubaybay. I just want you to know na I'm grateful at malaking tulong po yung inyong mga likes, shares, and comments. Pati na rin po yung mga nagsisend ng support like stars and super thanks. Pati yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercial sa video ko, sa YouTube ko. Okay? At sa mga interesado sa private reading ko, pakitignan na lang yung mga nakasulat na detalye sa description nitong video or sa pinakadulo para sa mga interesado. First card mo is Sun card. This is something about success, victory, happiness, truth, warmth, positive outcome. So, expectin mo na. Cancer, ano man yung mga ganap gagawin mo, magkakaroon ng magandang outcome or successful yung kalalabasan itong next 7 days para sa iyo. Itong December 1 to 7. Or kung kailan ito mapanood ito, kahit lumagpas doon sa mga petsa na yun. Okay, may kaliwanagan dito. So, kung nag-expect ka ng clarity, closure, no, maybe this is it. Meron ng mabibigyan na ng kasagutan yung sitwasyon or mabibigyan na ng solution yung sitwasyon. Magliliwanag yung isip. Ayan, no? Meron something dito na napakaliwanag. This is a positive card. It's also a yes card. House, something tungkol sa bahay, sa security. Security, privacy. Yun yung house. Kasi diba sa bahay natin, doon tayo dapat, yun yung refuge natin, doon tayo umuwi, andun yung family natin, loved ones natin. Okay. So, dapat komportable tayo sa bahay, dapat secured tayo. Ito yun yung feeling ng security, comfort, refuge. Kung saan ka umuwi, kung saan ka komportable at home. Kung nasaan yung mga loved ones mo. So, pwedeng may kinalaman literal sa bahay ninyo, mga matters related sa bahay. Ano pa? Concerns about family sa bahay. Ayan yun. Okay. Pero maganda naman kasi Okay. O sabihin na natin pagiging at home. Ang pagiging at home, hindi lang yan literal sa place. Hindi lang literal sa bahay. O minsan, may kinalaman sa job. At home ka ba? Secured ka ba dito sa trabaho mo? Secured ka ba dito sa relationship na to? Komportable ka ba rito? Tinatanggap ka ba niya? Are you welcome or not? Yung mga ganung bagay na parang kino-consider mo yung in the long term, kung ikaw ba ay magiging panatag doon, kung ikaw ba ay magiging komportable, magiging happy ka ba as parang family, yung mga ganon, belong ka ba ron, yung mga ganon. So, merong something about belonging also, not just about privacy, security, or just a place to stay. Hindi lang siya ganon Alam mo yun? Iba yung house sa home. Iba, mas happy ka sa home, mas komportable ka. As compared to is something lang, a place lang na inuuwian mo and matutulog ka lang doon. Diba? Or like a parang hotel or boarding house. So, this is much more malalim para sa akin. And ship, it means traveling. Baka naman yung iba, may travel plans ba kayo? Or biglaang travel? Pwedeng overseas. O pwedeng literal na barko. Matrabaho ba kayo sa barko? Or anywhere na merong body of water. O pwedeng travel or pwedeng may kinalaman literal sa vehicles. So may mga bagay tungkol sa sasakyan. Pagbabiyahe, paglilipat, or something na journeying, pag sinabi natin journeying. Pwedeng literal na magbabiyahe ka talaga ng medyo matagal, malayo, or pwedeng meron kang something na pagdadaanan. Okay?
Oh, kasi merong change dito. Sabihin na natin, may pagbabago rin darating sa'yo sa next 7 days. Basta anything na may distansya, medyo malayo-layo ito. Kung ito ay something na pagdadaanan mo, baka medyo matagal. Baka maghihintay ka pa. It could take weeks or months siguro. Sabihin na natin, Cancer, kung period yung pinag-uusapan. Kasi by barko eh. Sabihin natin, pwedeng malayo-layo talaga. Okay. Paglalayag ba? Ayan o. Ito naman, fish is opportunity. Sa businessman ito, sa pera. Oh, may kikitain ka, may tutubuin ka kasi may gain, may wealth, may abundance. So, pagdating sa maalwal, maginhawa. Sun card, kombinasyon niya fish. Pagdating sa mga bagay-bagay, maluwag, komportable. Okay, ayun pa yung komportable kanina. Basta meron kang something na magigain dito. Mapapala, tutubuin, kikitain. Okay. O may mga business transactions din dito. Baka may mga pakikipag-transact. No? May mga kausap ka, may mga clients, investors, etc. Okay, let's see. Ano pa ibang messages for you, Cancer? Capricorn energy, o teamwork, project, collaboration. O baka ito, may mga ka-deal ka talaga dito, ka-meeting, kausap. Or pwedeng meron kayo pinapagawa, construction, kasi parang may something related sa construction dito. May pagpapagawa dito, renovation man ito, o literal na nagpapatayo kayo ng bahay. Oh, may mga kausap ka dyan, mga contractor, engineer, etc. Ayan. So, may mga tao dito, more than one person ang involved dito. Ibig sabihin, pwedeng ito ay project, kontrata, deal. O basta merong more than one person involved, pwedeng 3 kayo dito kasi may collaboration eh. May team. May team na involved dito. Sabihin yung trabaho is hindi lang isa yung gagawa or hindi lang ikaw. Kailangan mo ng tulong. At kailangan meron kayo ditong basta parang may binubuo kayo, may binibuild kayo dyan, oh. Kailangan mo ng tulong ng iba, services ng iba. Okay, may lumitaw na Capricorn, meron ka ring Aquarius, meron din Leo. Yes, strong energy ng Aquarius, Leo, and Capricorn. Pwede rin may Libra sa bottom ng deck mo. Okay. So, nakikita ko dito, pwedeng hindi muna matutuloy yung travel or paglilipat. Kung lilipat kayo ng bahay, o baka may aberya sa bahay na lilipatan, baka hindi pa tapos yung bahay na pinapagawa, or pwedeng natapos na pero pwedeng may mga minor details na aayusin, or pwedeng may aberya pa dyan, o pwedeng turnover to ng bahay. May binili ba kayong bahay, o lilipat ba kayo ng nirerentahan, hindi ko alam, o possible migrate to abroad kasi malayo din eh. Pwedeng iba long distance. Basta merong transition dito, may pagdadaanan ka, 2 tong card mo na may pagdadaanan. Ano to? Okay. O meron ditong hindi pa, pwedeng may delay. Bukod sa delay, pwedeng may hindi pa ready. Meron something na hindi pa ready, lumipat-lipatan. Or hindi makahanap pa ng lilipatan, if ever. Pwede. Or kung makalipat man, pwedeng hindi magandang nalipatan. Oo. Hindi ganun ka-good, hindi ka masaya dun, hindi ka komportable dun, pwedeng ganun. Oo, may unsuccessful dito sa ano mo. 6 of Wands. Okay. Pwedeng deadmahin ka with the 6 of Wands or hindi ka ma-appreciate. O kawalan kasi ng recognition yan eh. O hindi ka mapansin, hindi ka ma-appreciate, or hindi ka mabigyan ng credit or incentive dun sa bagay na ginawa mo, or pwedeng hindi natuwa dun sa ginawa mo. Sabihin na natin. Na-discredit ka. O, yun eh.
Instead na dapat kasali ka sa mga mention dyan, hindi ka na mention. No? Parang ganun. Or something na unsuccessful. Mukhang hindi mo makukuha yung gusto mo makuha with the 6 of Wands. Or pwedeng uuwi ka ng bigo, luhaan. Parang ganun eh. Hindi ka victorious pag uwi mo. O hindi matutupad yung gusto mo. Hindi masusunod yung gusto mo with Star card reversed. Pero it's not the end of the world, Cancer. Hindi naman ibig sabihin na hindi nangyari, hindi natupad, hindi mo nakuha eh. Hindi na, alam mo yun. Hindi naman ibig sabihin no, forever hindi na. Sabihin lang natin na hindi siguro, 'di ba gano'n naman minsan hindi naman talaga natin nakukuha lahat ng gusto natin or hindi nagto-turn out doon sa plano natin. Maybe there is something better for you. O baka talagang hindi mo lang deserve ito, baka talagang hindi para sa iyo. Yung nafi-feel ko dito sa dalawang card mo eh. Okay? Pwedeng gano'n, baka naman hindi lang talaga para sa iyo 'yan. Baka may iba pang darating na para sa iyo. Meron pang mas better. Okay? Love life, let's see. Trust, retreat. Yeah, release your ex, Cancer. Pakawalan mo na yan, yung past person na yan. Pakawalan mo na yung nakaraan mo. It's time na putulin mo na. Ayan, no? It's time to disconnect. It's time to disconnect from this person. It's a past person. Maliwanag yung dalawang sinasabi sa card mo. Okay, magtiwala ka lang kay universe. Kasi merong something na nakalaan, someone better for you. Pero hindi itong ex mo yung tinutukoy no na para mag-hold on ka pa dyan. Ayan o, oras na. The time has come to clear your energy. Pakawalan mo na yung person na yan, kung sino man yan. At magtiwala ka lang dito sa sitwasyon. Hayaan mo lang yung mga bagay-bagay. Napagdaanan mo yan. Kung hindi, sabi ko nga may bagay na hindi mo nakuha, it's God's protection. Maybe hindi talaga yan para sa'yo. May iba pang mas better na nakalaan. And pwede rin nag-a-apply yun dito sa relationship mo. Lalo na kung nagkikling ka or hindi mo mabitiw-bitiwan to or umaasa ka pa sa past mo, sa nakaraan mo. Okay? Magtiwala ka lang sa kung ano yung divine plan para sa'yo, divine timing. Yun yung trust dito na sinasabi. Okay, I hope nakatulong sa'yo itong reading mo. Love you, take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.